Pilipino ang magkakaroon ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino o 4PH Milestone Event. Kasabay ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development, isinagawa ang ceremonial turnover ng mga housing units sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinadali rin ang proseso ng Expanded 4PH program para mas marami at mas mabilis na maabot ng ating mga kababayan ang pangarap na bahay. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pangarap na mahirap abutin ang pagkakaroon ng sariling bahay para sa isang breadwinner at single father na si Robert. Especially sa mga minimum wage earner po na katulad ko at mas marami pang Pilipino, hindi po sapat yung kita para makapag-avail po tayo ng lupa o ng bahay man dahil sa liit ng sahod. Pero ang pamilya ni Robert na nakikitira lamang noon sa Sariaya, Quezon, may sariling bahay na ngayon. Isa kasi siya sa nakatanggap ng bahay mula sa pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Department of Human Settlements and Urban Development sa tulong ng Pag-ibig. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbibigay ng susi sa kanilang dream house. For only 2,000 plus po na monthly amortization, ayan, magkakaroon ka na po ng bahay at lupa na katulad po ngayon. Natanggap din ito ng mga benepisyaryo mula sa Palaya, Nueva Ecija, San Mateo Rizal, Caloocan City, Imus Cavite, San Fernando Pampanga at Mamburao Occidental Mindoro. Sila po ang mga kinatawan ng mga pamilyang natulungan natin na makamit ang pangarap na panatag sa lupang tinitirahan at bagong pag-asa sa bagong tahanan. Naway alagaan ninyo ang inyong mga bahay at punan nito ng maraming magagandang alala kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Mula 2022 hanggang January 2026, aabot na sa 423,000 na mura at disenteng pabahay ang naibigay ng pamahalaan. At para mas marami pang pamilya ang mabenepisyahan ng 4PH program, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang mega-wide precast technology plant sa Taytay, Rizal. Pabrika ito kung saan ginagawa ang mga pader, poste at iba pang bahagi ng bahay bago ikabit sa site at makabuo ng tahanan. Sa planta, sinusukat ng maigi ang bawat parte ng bahay na ginagawa sa kontroladong environment. Dahil dito, mas mabilis na ang pagtatayo ng bahay. Naiiwasan kasi ang pagkaantala, bunga ng masamang panahon na nagpapabagal sa konstruksyon ng bahay kung gagawin ito agad sa mismong site. Isa ang bahay na ito sa mga precast housing unit ng DSUD. May lawak itong 27 square meters. Mayroong CR, sala, kainan, at 2 kwarto. Disente ang laki at maaliwalas ang itsura. Ayon sa DSUD, sa loob lamang ng 11 buwan, kaya nilang makapagpagawa ng 300 precast housing unit gaya nito. Nasa 7,000 unit ang inasahang magagawa ng planta sa loob lamang ng 2 taon. Layunin natin na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng bahay na ligtas, na disente at abot kaya. Gagawin po namin ang lahat ng aming kakayahan upang hindi lamang itong plantang itong nakikita ninyo ngayon, kung hindi madagdagan pa at maparami pa upang mapabilis ang konstruksyon at maparami ang aming maibibigay na tahanan. Katuwang ng DSUD ang Pag-ibig Fund na magpopondo ng 10 bilyong piso para sa mga pabahay. Nag-aalok din ito ng pautang para mapagaan ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sinusuportahan namin ang mga proyektong tulad nito upang mapabilis ang pagpapatayo, mas maging efficient ang konstruksyon at makapaghatid ng premium at dekalidad na pabahay na mura at abot kaya. Para sa ating mga informal settler families, unti-unti na pong nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang benepisyo ng Enhanced Community Mortgage Program. Kasama na rin po para sa mga informal settler families, nakikinabang na rin po sila sa presidential proclamations.
nasilimulan na rin natin ang ating mga proyekto para sa incremental at housing program. Bukod sa pabahay na mahagi rin ng Certificate of Lot Award, ang lahat ng ito ay parte ng ika-7 anibersaryo ng DSUD. Para kay Angelica, hindi lamang ito programa ng gobyerno, pagkakaroon ito ng seguridad at kapanatagan para sa kanyang 1 taong gulang na anak. Mababawasan yung isipin ko na paano siya banda doon kapag wala na ako. Yun. So, ayun, at least meron na akong isa na alam kong pwedeng mapasa kanya basta mabayaran ko ng ayos at mabayaran ko ng buo. Ayun. Kaya malaking tulong talaga siya.